Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, nataranta na, nako, pinipilit na iboto, ayaw ng tao. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At isa nga po dito mga karibin natin itong interview ni Sir Ted Filon dito po kay Yusek Atty. Claire Castro. Ito, panoorin po natin at bigyan natin ng reaction to. Nako, baka pati po kayo mga kababayan ay matawa dito po kay Castro. Ito po mga karibin natin, pakinggan po natin to. Yung isang sumakay lang ng yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood puro krimen. So yan mga kababayan, pinasisinungalingan po ni Sir Ted Filon yung kanilang inilalabas ng PNP na information that there is a lower crime rate mga kababayan. Ito po ang sagot ni Atty. Claire Castro. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-usap namin sa mainstream kasi po ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. So, siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung, kasi, Wala, tinawanan lang mga kababayan. Anong klaseng reasoning yan? Anong klaseng rason yan na Yusek Claire Castro? Ikinukumpara mo yung ordinaryong Pilipino sa'yo? Paglabas mo, hindi ka makakita ng ganyan. Tapos sinasabi mo pa na wag na lang pansinin yung balita sa mainstream media dahil yan lang naman ang binabalita nila. Isolated cases, sabi mo pa nga. Excuse me po, Yusek Claire Castro, kung hindi po yan ibabalita ng mainstream media, yung mga nangyayaring yan, paano mo masasabing it reflects, the reality? Hindi yung parang, yung kabuuan ba, mga kababayan, di ba? Hindi yung isolated lang. Pag sinabi mo isolated lang yan, mga kababayan, isang beses lang yan nangyari. Pero dito po sa mga nangyayaring ito, we are talking about crimes. Ibig sabihin, iba't ibang mga kalokohang ginagawa ng bad elements of the society. So, ano ang gusto mo? Hindi kami makinig sa mainstream media sa kung ano sinasabi nila? Or sinasabi mo bang fake news na naman ang mainstream media? Puro kayo ka-fake newsan eh. Ayaw nyo magpakatotoo. Bakit hindi nyo aminin talagang tumataas po ang kriminalidad sa bansa natin? And mag-propose kayo, ng isang, let's say, proposal, project
to eliminate this kind of things, di ba? Gaya po ng ginawa ni former President Duterte. Ano bang sinabi niya? War on drugs, mga kaubayan. Isa lang po ang sinabi niya, war on drugs. Mayroon pa. War against corruption din. May corruption din eh. Anong nangyari? Doon lang nag-focus sa war on drugs, pero domino effect na po, mga kababayan. Nawala na po yung mga snatcher, yung mga ganyang mga hinayutak na yan, kidnapper, di ba? Kayo wala kayong ginagawa eh. Kaya namimihasa po itong mga ito. Bakit ba ang hirap po sa gobyernong ito? Ito real talk po ito at sarili ko pong opinion ito, mga kababayan, dapat lang din naman tayo magkomento sa kanila kasi mga public servants sila eh, di ba? Ito lang po ang nakikita ko, mga kababayan, at malamang ganun din po ang nakikita nyo. Puro po denial. Ayaw tumanggap, no? Ng parang pagkatalo itong gobyernong ito. Binabaliwala po nila yung sinasabi ng taong bayan. Gusto nila sila lagi ang nasusunod, mga kababayan. Gusto nilang kontrolin ang lahat para pumabor sa kanila. Hindi naman po pwede ang ganon, mga kababayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Napapahaba na po tayo dito kay Atty. Claire. Kasi nanggigigil din tayo eh. No? Ang ganda, this is the, ito na po yung opportunity para sagutin nila yung mga ganyang klaseng importanteng issue ng ating bansa. Pero ganun lang po ang sagot. Hindi naman daw nangyayari sa kanya. Malamang, hindi po mangyayari sa iyo. Magkaibang mundo po ang mga mahihirap at mga katulad ninyo. Diba? Kaya hindi nyo talaga maiintindihan eh. Hindi nyo mahal ang masang Pilipino. Unlike former President Duterte. Mahal siya ng masa kasi alam niya kung ano ang nangyayari sa grounds. Diba? Kayo, kahit alam nyo na, nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Anyway, mga karibin natin, ano pong inyong komento, comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong balitang ito. Eto, si Tambaluslos, mga kaubayan. Speaker Martin Romualdez, sabi niya po dito, alyansa. Yung alyansa daw This is the future of the Philippine Senate. Nako po. Wag naman sanang pahintulutan ng Panginoon ito. Sinasabi ni Speaker. Sabi niya pa po, and the Republic of the Philippines. Sabi niya dito, hindi tayo mapapahiya sa taong bayan. Talaga ba? These are the right candidates. Yung sa alyansa. This is the future of the Philippines, Senate and the Republic of the Philippines. Nako po, kung ito po ngayong kasalukuyang sitwasyon natin, ang future ng Pilipinas, ay huminto na po kayo. Please lang. Kung yan ang future ng Pilipinas, huminto na po tayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na huminto na po tayo. Bakit? Walang future sa pangungutang. Sa pagnanakaw, walang future po. Wala naman tayong nakikita nga infrastructure project ninyo. Kaya nga kayo nandyan sa mga posisyong yan, no? To make sure that everything is right and on track sa gobyerno. Pero iba po yata yung future na sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. Kasi kung ito ang future natin, doble ang utang natin. Mata 10 times for 100 times. Lubog tayo nito kung ganito ang future natin, di ba? Wag na po, Speaker Martin Romualdez, Wag na po. Kasi hindi papayag ang taong bayan na yan, ganito ang maging future ng mga anak natin. Ganito ang maging future ng mga apo natin. Di ba? Mahirap. Buti kayo, marami na kayong pera, kaya siguro tuwang-tuwa kayo ngayon. This is your future. Sa mga ordinaryong Pilipino, future ba namin ito? Hindi. Future lang ninyong mga hinayutak kayo. Future no lang ang inaalala ninyo. Ang future ng ordinaryong Pilipino, ang future ng isang ordinaryong bata na Pilipino.
Hindi nyo po iniisip yun. Yun ang totoo. I will stress this out mga kababayan. Hindi namin future to. Future nyo lang. Yung sinasama nyo pa kami sa future ninyo. Huwag ganun. Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Pasensya na. Nadadala tayo mga kababayan kasi hindi ko lang matanggap na future na pala natin to ngayon. Naku po. Eto pa. Eto naman pong si Asedre mga kababayan, no? 'Di ba nung nakaraang araw sabi po ni Vice President Sara Duterte tiwala po si Vice President Sara Duterte na sa kanyang mga lawyers, no, dito po sa impeachment trial na ito. Ito naman po ang sabi niya, no, at maa-acquit si Vice President Sara Duterte, sabi niya po. Okay? Ito po ang sabi ni Asedre. Paano inubos ang 125 million spy funds? Sa loob ng 11 araw, Asedre slams Sara Duterte's arrogance about acquittal. Hanggang ngayon, no? Hindi pa rin ni spy fund na ang ginamit dito. Hindi na po confidential fund. Kasi, wala na, hindi na effective yung word na confidential fund pagdating po kay Vice President Sara Duterte. Eto, Asedre, tanong lang kita. Nagbabasa ka ba ng mga report ng COA? Nabalitaan mo ba yung report ng COA about dito? At eto pa, taga-COA ka ba para magganyan ka kay Vice President Sara? Sino ka ba? Sa Tingog Party List yata ito mga kababayan Kilatamba. Ano? Anyway, I know, no, that you have to really to speak, no? Kailangan mo talaga magsalita mga kababayan ni Asedre kasi aso tayo may tawag diyan, may tali po si Asedre mga kababayan, no? Hangga't hindi po siya nagsasalita, hangga't hindi siya tumatahol, hindi po matatanggal yung taling yan mga kababayan. May tali po ito Kaya intindi na lang po natin. Pero dapat, kasi papalapit na kasi ang eleksyon, kaya yan, sinisiraan si Vice President. Kasi pag nasira nila si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang masisira din yung kanyang mga ini-endorso ang mga senador, mga kababayan. Well, anyway, kaunting bagay lang ito si Asedre, mga kababayan, no? Kaunting bagay lang ito na mga sinasabi niya. Kaya wag na po nating intindihin yan. Pero, Ito po mga kababayan ang matindi. Representative Asedre isinisi sa fake news ang dahilan ng pagbagsak ng rating ni Marcos at Romualdez. Nadamay pa si Romualdez, talaga namang dati pang maliit na mababa na ang ratings niyan. You know what, mga karibo natin, kung ikaw talaga ay nagtatrabaho, puspusan kang nagtatrabaho, may malasakit ka sa taong bayan, you do everything for them, mga karibo natin, kahit ano pang fake news ang ipukol sa'yo, ang tao hindi maniniwala dyan. Bakit? Nakikita po nila na ikaw ay nagtatrabaho ng maayos, ikaw ay nilalabanan mo ang korupsyon, ikaw ay nilalabanan mo ang illegal na droga sa ating bansa. Ikaw ay nilalabanan mo ang lahat po ng kalokohan dito sa ating bansa. Kahit anong fake news niyan, mga kababayan, hindi po maniniwala. Like for example, si Pangulong Duterte, napakarami din pong fake news. Nako po, hindi lang kayo. Kung nakakaranas man kayo ng fake news ngayon, siguro ko 2 times. Dahil wala talagang si former President Duterte noon, di ba? Mga oligarch, hindi niya ka-partner, di ba? Wala. Kaya talagang kung fake news lang pag-uusapan, mas marami po ang fake news nila kay former President Duterte. Pero anong impact sa taong bayan? Naniwala ba ang taong bayan? Hindi. Dahil nakikita po ng taong bayan na si former President Duterte ay nagtatrabaho para sa bawat isang Pilipino, mga karibo natin. That's what I'm trying to point out. Yan po ang gusto kong i-point out. Bakit kayo concern sa fake news? Pwede nyo namang labanan yan. Through what? Doing the right things.
Hindi po puro korupsyon, pagbebenta ng gold, pangunguha ng mga pondo, kung ano-anong pondo, Maharlika Fund, PhilHealth Fund. Sinong matutuwa niyan? Wala, puro utang, walang nakikitang project. Sino po ang matutuwa niyan? Sino ang magtatanggol sa inyo? Ha? Meron. Yung parehas din ninyong mga magnanakaw. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nako, eto po, eto. Ngayon lang ito mga kababayan, April 23, 2025, just in Malacanang, the President will attend the funeral of Pope, of the Pope, yan mga kababayan. And the President and the First Lady will do. Ba, hindi nyo lang sinabi, grabe din itong ano ba itong balit? News 5, no? Grabe namang News 5. Dapat sinabi nyo lang, the President and the First Lady will attend the funeral of the Pope. Bakit meron pang the First Lady will do? Diba? May mga kasama pa. Hay nako. In the expense of the taxes of the Filipino people. Alright, okay. Malamang sa malamang hindi lang po sila ang sasama at mayroon pa yang sasamang iba. Abang-abangan lang po natin mga kabayan, ha? Kasi sigurado po tayo. I am pretty sure, ha? Maybe or not, ha? Marami pong sasama diyan. Ang tanong, is it, ha? Yung gagastusin nyo po ba riyan sa pag-travel na yan is in the expense of the taxes of the Filipino people? Yun po yun eh. Yun po ang mahirap dito. No? Kasi pagdating po sa mga travel, you were so active. Nako po. Anyway, diba nakaraan, aktibo sila sa pag-travel yung nakaraan eh. Ngayon lang siguro ito lalabas ulit, mga kababayan. Kung hindi pa na gurgur si Pope, no? Anyway, karapatan din naman ng presidente natin, no? Pero ewan ko lang yung mga kasama nila kung may karapatan din. Alright, mga karabin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Ito, last na po ito. At pasadahan po natin yung balita kanina, yung video. Ito ang nakakagulat mga karabin natin. Sabi po dito, COMELEC present finder, inireklamo ng mga botante dahil hindi raw gumagana. Aba, eto, may nakalagay po dito na connection timeout. Pag nakikita nyo po ito mga karibin natin, ibig sabihin, down po ang website na yan. Down. Maybe it is on maintenance or there is something wrong with the website, mga karibin natin. Ha? Or iniubra nila yung website. Ay nako, ano pong masasabi nyo ha? Yung mga IT dyan, hindi ako IT mga karabin natin eh. Simpleng tao lang po tayo, simpleng Pilipino, no? But I understand what connection timeout means. Kasi minsan sa mga website na binibisita natin, no? May mga ganyan. Ibig sabihin po yan, kung hindi po nag-expire yung ano nila, yung mayroong tawag dyan, may HSL, basta, kung hindi po nag-expire yung ano nila, panaka-prangkisa, mga karibin natin, nasa maintenance po yan, or may something wrong dyan, mga karibin natin. May something wrong talaga, hindi gumagana eh. Oops, as long as, no? Ito lang, as long as walang mangyayaring kalokohan dyan, okay lang yan. Kasi baka kailangan ng maintenance ng website, di ba? Magkano kaya ang ano nila dyan? Di ba? Gobyerno yan eh. Lahat ng government property property po yan ng gobyerno dahil yan po ay COMELEC present website, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Sana walang mangyaring dayaan dyan. Dyan po sa pansamantalang pagkawala ng kanilang website. Okay? Alright. Eto mga karabin natin, pasadahan po natin to. Panoorin po natin at bigyan ng reaksyon itong video ito. Eto na po. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes
votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po, na-encrypt na. Na-encrypt na. Diyos ko, George Garcia, paano? So yan mga kababayan, hanggang ngayon marami pa po sa ating mga kababayan ang hindi tanggap itong proseso, itong sistema, bagong sistema ng COMELEC wherein hindi mo makikita yung mga ibinoto mo. Ang makikita mo lang ay mga pangalan ng hindi mo ibinoto at encrypted yung iba mga kababayan. No? So may reason naman sila kung bakit nila ginawa yun, but it's for the OFW natin mga kababayan, it's not really acceptable. Kasi nasanay na po na tayo na pag boboto tayo, kung ano po yung ibinoto natin doon, yun po ang lalabas. No less, no more, no less, mga kababayan, di ba? Kung ano yung ibinoto, yun ang lalabas sa resibo. Pero ngayon po, kakaiba. Kung sino po ang inyong tuloy yung hindi mo binoto, yun po ang lalabas. Kaya magdududa ka. No? Kaya kailangan talaga ng matinding paliwanagan dito po ng COMELEC kung wala man silang ginagawang kalokohan. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan